Atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Pakinggan natin ang pag-uulat mula naman sa CMN Manila. CMN Live Nation. Jolene Formaran, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Hinihikayat ni Antipolo Bishop Ruperto Santos ang mga botanteng Pilipino, lalo ang mga mananampalatayang Katoliko, na piliin sa paparating na eleksyon ang mga totoong lider at hindi ang mga nagsisilbing entertainer. Ayon sa obispo, nararapat lang iwasan ang mga kumakandidato na ang prioridad ay magpakitang gilas sa pagpapasaya sa halip na maglatag ng mga makabuluhang plataporma. Ani Bishop Santos, let us choose those who will truly help us, not those who will just sing or dance for us, or those who will only make us laugh, not those who will do or say nothing when our God is mocked and our Catholic faith is disrespected. Saad ng prelado na siyang bishop promoter ng Stella Maris Philippines, sa paghahalal ng kandidato, hindi dapat bumase sa popularidad at mga pangako. We must choose correctly, wisely and worthily, because if we don't choose correctly, we will regret it and we will suffer in the end. Dagdag pa ng obispo sa kanyang homilya sa isang misa kamakaraan sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. Samantala, pinangalanan ni Pope Francis si Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr. ang kasalukuyang obispo ng Diocese of Boac sa Marinduque bilang bagong obispo ng Diocese of San Pablo sa Laguna. Nailabas ang naturang pagtatalaga nitong nagdaang Sabado sa Roma. Nabakante ang Diocese of San Pablo simula Setyembre na karaang taon kasunod ng resignation ni Bishop Benaventura Famatico dahil sa usaping pangkalusugan. Pansamantala itong pinangasiwaan ni Pasig Bishop Milo Vergara bilang Apostolic Administrator. Si Bishop Maralit ay naordinahang pari para sa Archdiocese of Lipa noong March 13, 1995. Pumasok siya sa Pontifical University of the Holy Cross sa Roma kung saan nakakuha siya ng licentiate sa Church History. Disyembre 2014 nang italaga siya ng Santo Papa bilang obispo ng Boac sa edad na 45. Si Bishop Maralit ay kasalukuyan ding chairman ng CBCP Episcopal Commission on Social Communications. Mula rito sa CMN Manila, ako si Jolene Formaran, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat Jolene Formaran mula po naman sa CMN Manila.